to China PLA Navy Warship 793. This is Philippine Coast Guard vessel DRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. Sa kanlurang bahagi ng bansa, ang West Philippine Sea ay hindi lamang karagatan, kundi simbolo ng karapatan, dignidad at soberanya ng Pilipinas. Ngunit sa mga nakalipas na taon, ito'y nag-ientablado ng tensyon kung saan ang mga banyagang barko ay unti-unting lumalapit, dumadaong at kung paminsan pa nga ay tila sumusubok kung hanggang saan ang tikas ng ating hukbong dagat. Sa ika-6 na taong paggunita sa 2016 Permanent Court of Arbitration ruling nitong Hulyo, mariing iginiit ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ang tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea na absolutely non-negotiable ang karapatan ng Pilipinas sa WPS. Aniya, ang 2016 PCA ruling ay legal at moral victory ng Pilipinas na dapat igalang ng lahat ng mga bansa. Wala tayong planong mangangkin na hindi sa atin. Ito ang dapat maintindihan ng bawat kababayan natin. We are not here to claim what is not ours. We are here merely to protect and to secure yung sa atin para ang maipapamana natin sa susunod na henerasyon ng Pilipino ay isang Pilipinas na hindi tagpi-tagpi kundi buo pa rin. Ito ang maipapangako natin. Ngunit sa kabila ng malinaw na desisyon, tila isinasawalang bahala pa rin ng China ang hatol ng pandaigdigang hukuman. Patuloy ang pag-angkin, pagharang at pagpasok sa teritoryong hindi naman sa kanila. Agosto 11, isa sa pinakamatinding eksena sa West Philippine Sea ngayong taon, kung saan dalawang barko ng China ang nagbanggaan habang hinahabol ang barko ng Philippine Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal. Nag-alok pa ng tulong ang PCG sa mga Chinese crew pero imbes na tumugon, nagtangka muli ang China na manghabol. At habang tumataas ang tensyon, sunod-sunod naman ang diplomatic protest ng Pilipinas laban sa mga iligal na aksyon. Hindi nag-iisa ang Pilipinas. Kasama natin ang mga like-minded nations upang mapalakas ang puwersa at kakayahang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Na hanggat yung kanilang illegal presence ay manatili sa ating karagatan, sa ating EEZ, hanggat manatili at magpapatuloy ang kanilang coercive and aggressive actions, the potential for escalation is always there. Hindi naman mahinahon, but our posture, may mga levels of alert naman tayo. At sa kauna-unahang pagkakataon, isang konsyerto sa dagat ang ginawa ng grupong Ateneo Coalition sa West Philippine Sea bilang bahagi ng kanilang ikatlong misyon. Nagsama-sama ang mga musikero, artist at mga mangingisda mula sa Pilipinas, South Korea, Japan, Malaysia at Indonesia para sa kapayapaan at pagkakaisa sa West Philippine Sea. Sa gitna naman ng sigalot, matatag na nakatindig ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Dito, araw-araw kinakaharap ng ating mga sundalo ang panganib mula sa pananakot, pagharang hanggang sa kakulangan ng supply. Kasama nila ang mga mangingisda na sa kabila ng panganib ay patuloy na naghahanap buhay sa dagat. Silang lahat ang tunay na mukha ng West Philippine Sea. Matatag, matapang at hindi sumusuko. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang basta linya sa mapa. Ito ay alaala ng ating mga ninuno, pinagkukuhanan ng kabuhayan at pamana sa susunod na henerasyon. Habang nagpapatuloy ang diplomatikong laban, habang umiigting ang seguridad, at habang lumalakas ang ating ugnayan sa mga kalyadong bansa, isang katotohanan ang dapat manatili sa puso ng bawat Pilipino. Ang West Philippine Sea ay sa atin, hindi dahil sa kapangyarihan, hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa kasaysayan, sa batas, at higit sa lahat, sa ating paninindigan bilang isang malayang bansa.
Kasama mo sa RMN DZXL Manila para sa RMN News Year-End Report, Radyoman Angel Garcia, Tatak RMN. West Philippine Sea sa